Mahilig ka ba sa mga signs? Ako po si Father Phil Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 12, verses 38 to 42, and I read it for you. Then some of the scribes and Pharisees said to him, "Teacher, we wish to see a sign from you." But he answered them, "An evil and adulterous generation asks for a sign, but no sign will be given to it except the sign of the prophet Jonah. For just as Jonah was for 3 days and 3 nights in the belly of the sea monster, so for 3 days and 3 nights the Son of Man will be in the heart of the earth. The people of Nineveh will rise up at the judgment with this generation and condemn it, because they repented at the proclamation of Jonah, and see something greater than Jonah is here. The queen of the south will rise up at the judgment with this generation and condemn it, because she came from the ends of the earth to listen to the wisdom of Solomon, and see something greater than Solomon is here." Madalas po tayong humihingi ng tanda sa Diyos. Sinasabi po natin, "Panginoon, kung ito ang iyong kalooban, bigyan mo naman ako ng sign." Minsan naghihintay tayo ng himala, isang kakaibang pangyayari o isang malinaw na senyales bago tayo magtiwala o sumunod. Walang masama sa paghingi ng gabay, ngunit kung minsan, nagiging kondisyon na natin ito para maniwala sa Diyos. Parang sinasabi na natin, "Panginoon, maniniwala ako kapag pinatunayan mo muna ang iyong sarili." Sa Ebanghelyo, humihingi rin ng tanda ang mga eskriba at ang mga Pariseo kay Jesus. Nakapagtataka ito dahil nakita na nila ang kanyang mga himala, ang pagpapagaling sa mga may sakit, ang pagpapalayas ng masasamang espiritu at ang kanyang pangangaral na puno ng kapangyarihan. Ngunit hindi pa rin sila naniwala. Kaya sinabi ni Jesus na wala nang ibang tandang ibibigay kundi ang tanda ni Jonas na tumutukoy sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ang problema ay hindi kakulangan ng mga tanda. Ang problema ay ang puso na ayaw maniwala. Kahit gaano karaming himala ang makita ng isang tao, kung sarado ang kanyang puso, patuloy pa rin siyang hihingi ng panibagong patunay. Ang pananampalataya ay hindi nagsisimula sa pagkakita ng himala. Nagsisimula ito sa pagbubukas ng puso kay Jesus. Minsan hinihintay natin ang malaking himala, pero hindi natin napapansin ang presensya ni Jesus sa araw-araw nating pamumuhay. Naroon siya sa banal na Eucharistia. Naroon siya sa kanyang salita. Siya ay naroon sa pagmamahal ng ating pamilya, sa kabutihan ng isang kaibigan, sa taong nangangailangan ng ating tulong, at maging sa mga pagsubok na humuhubog sa ating pananampalataya. Habang abala tayong naghahanap ng signs, maaring nalalampasan na natin ang mismong Panginoon na nasa ating harapan. Pinapaalala sa atin na huwag nating gawing mas mahalaga ang mga tanda kaysa sa Kanya, sapagkat ang pinakadakilang kaloob ng Diyos ay hindi isang himala, kundi ang Kanyang anak. Kung nasa sa atin si Jesus, nasa sa atin na ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Siya ang sagot na higit pa sa anumang senyales na maaari nating hingin. Huwag mong gugulin ang buong buhay sa paghahanap ng mga tanda. Hanapin mo si Jesus. Kapag natagpuan mo siya, matutuklasan mong siya ang pinakadakilang tanda ng pag-ibig ng Diyos at sapat na siya. Manalangin tayo. Panginoong Yesus, buksan mo ang aming mga mata upang makita ka sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Turuan mo kaming higit na hanapin ang iyong presensya kaysa ang mga tanda at magtiwala sa iyo ng buong puso. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.